Good morning and welcome to another episode of Alam Mo Ba the podcast. And as promised last week, meron tayong co-host. So let's go, meet natin siya. So ayan, as I've mentioned last week, meron tayong co-host today. And yun ay si Kim. So go ahead and introduce yourself. Hi, Ina. Thank you for having me. My name is Kim. Hi. Yo, so and the reason why, and I mentioned this last week din, kung ano yung topic na pag-uusapan natin today. It's choosing between provincial life and city life. And I understand na you're not really from Bacolod. No, I'm not. Where are you from? I am from Mindoro. Somewhere in Luzon. So, It belongs to Mimaropa, Yun. Mindoro, san banda sa Mindoro? I'm sorry. Oriental Mindoro po, taga Gloria. Ay, Gloria. So, meron kayong mga parang malapit, I know, malapit yun sa Batangas. So, meron kayong punto. Oh, meron. Pasample nga ng punto ng Mindoro. Ewan ko lang if you have recently came across sa internet yung Ngani. Ngani. Oh, Ngani is from Mindoro. Basically, parang awan Ngani, parang gayon. Gayon. Instead na ganun, gayon. Ano baga? Mga ganon. Okay. Alam mo baga? Alam mo baga? Kung Mindoro yung gumawa ng title nito, alam mo baga? So ganun pala siya. Yes. So it's similar to Batangas na punto. I think Batangas has more like magigil na punto, yung matapang. Ang Mindoreño medyo madiin. Oo. Ang Mindoreño medyo malumanay ng konti pero hindi parang nangaaway talaga. Like it's like I don't know, between Iloilo and Bacolod, mas ang narinig ko dati nung bagong dating ako ng Iloilo, yung mga taga Bacolod parang medyo matapang sila pakinggan kumpara sa mga taga Iloilo. Oh, so speaking of Iloilo, ikaw na din nag-mention. So from Mindoro, lumipat ka saan? Is it directly to Iloilo ba? Iloilo province. Pero Lemery town. Ganun. Somewhere in Sara. Tapos Lemery. I don't know if you're familiar with it. Yes, I am very familiar with Lemery. Yung pagpunta mo ng Iloilo, is it because of familial ties or is it because of work or of studies? Yung mother ko kasi taga ron talaga siya. So, Taga Lemery? Taga Lemery, Iloilo. So, pagka-graduate ko ng high school, doon na talaga niya gusto na pag-aralin ako. So you went there for school? Yes. Okay. Tapos, from Mindoro, pumunta ka ng Iloilo. Okay. After ng Iloilo, saan ba ako nagpunta ng after ng Iloilo? Manila. Saan banda sa Manila? Quezon City. QC. Tapos, after ng Quezon City, Novaliches, and then Cavite, Dasmariñas. hindi ka naman masyadong NPA sa lagay na yan, no permanent address, hindi. no? Hindi talaga. I have my driver's license is in Dasmariñas. My home address is yung binili kong bahay dito sa Bacolod, sa Mansilingan. Yon. Utility addresses ko. Pero yung other addresses ko, I think sa Iloilo. Yung passport ko, yes. Sa Iloilo, yung passport. So, meron kang Luzon, Visayas. Kulang ka na lang ng Mindanao. I haven't been there. You haven't been there. Baka mamaya doon ka na. Hindi naman. Siguro kasi nag-settle down na rin ako dito sa Bacolod. So, yun nga yung topic natin for today, no? What is it like living in a place like Mindoro? Living in a place like Mindoro is, I can say that talagang yung gusto ko talagang balik-balikan kasi parang life was, siguro maybe dala na rin na wala. Doon yung childhood ko eh. So, life was easy, parang everything is given to you, hindi mo kailangan magpakahirap masyado. Syempre, nandiyan pa yung parents mo to provide for you. But
kasi lahat is ready. Si mama maraming mga tanim-tanim sa paligid. Tapos, yung mga kailangan namin mga bagay, like kung bibili kami ng karne, minsan lumalabas kami, minsan merong naglalako ng isda, naglalako ng yung every morning yan, or every hapon, kapag alam ni mama na dadaan yung mag-iisda. So, bantayan mo yung isda ha. Kasi baka Yung isda talaga, hindi yung nagbebenta ng isda. Bantayan mo yung isda, yun yung pagkasabi niya. Oo, ganun yan. So, pag wala kaming ulamin sa hapon dahil hindi kami Bantay ng isda. bantay ng isda, panigurado, bago ka pa makapagsalita ulit, marami nang nasabing pero gugulayan ka pa rin naman niya. At least may gulay. Kaya sabi mo, no, everything is provided for. So, whenever you want vegetables or gulay, meron ka sa bakuran ninyo. Meron. May mga papaya, mga kamoteng kahoy. Kahit saan ka magpunta sa palibot-libot, paligid-ligid, meron. Merong mga makukuha. May meat din. Kung gusto mong magkaroon ng meat, ng manok doon. Mamama talaga. Ay, pwede ka naman magsilo. Pero nung may baril na... Anong silo? Bayan ba yung silo? Yung gagawa ka ng nylon, ganyan. Tapos lagyan mo ng palay. Tapos, anuhin mo yung manok. Tapos, pag... Magbe-bait ka, ibig sabihin. Pag malapit na siya, hilahin mo para yung paa niya. Okay. So, nagtatrap kayo ng mga manok. Oo. Ang tawag nun, silo. Sisilo kayo. Okay. At least I learned a new word. So, di ba naman na nasilo ka sa, Saan? hindi mo narinig sa mga kanta yun? Parang ganun. Hindi. Okay. Oo. So, sa mga listeners natin, I know a little bit of the slang. Sabihin na natin slangs yun. O yung mga typical words na ginagamit ng mga taga Batangas or taga Mindoro, because I've also been assigned in to handle Lipa na team dati. So, yun yung dahilan kung bakit alam ko yung mga sinasabi na mga gayon. Mga gayon. Mga gayon. So, alam mo ba? Alam mo baga? Alam mo baga? So, yun. So, kasi you've also lived here. How long have you lived in Bacolod na? I think from 2020, dito na ako ng 2020. So, pandemic era. Yeah, pandemic era, hindi na ako nakabalik. Ay, hindi ka na nakabalik. So, pandemic era, hindi na siya nakabalik. So, she's been here since 2020 hanggang 2025. Yeah. So, which do you prefer? Kasi matagal ka na rin dito sa Bacolod. Bacolod is considered to be sort of a city life. So, ano yung difference? Sa Mindoro and Bacolod? Yes. Siguro, hindi ko pa rin naman na sa Bacolod na talagang nasa city talaga ako because Bacolod is pretty laid back. As compared to Quezon City or Makati, yes. Parang, when I was in Manila, I was always rushing. I was trying to get appointments to government offices and tapos mga pagkasuplada pa, suplado yung mga tao. Hindi ka, parang you're always, binabantayan mo yung sarili mo na huwag magalit o kasi huwag ka ma-offend kasi sinusupladahan ka ng mga tao. In here kasi parang everyone is very welcoming. It's a, kumbaga, I feel like Bacolod is still a community na pag pumunta ka sa isang office of the, naglalakad ako ng mga business permit dati. Yung mga tao, nice. Very nice. Parang nanibago ako, is this how the government people really treat people? I mean, ganun talaga siya, parang, wow. So, napasana all ka? Oh, sana all. Talaga. As in, hindi ko siya in-expect because all my life na pumapasok ako sa mga government offices, parang na lang, may namaliit ka na talaga nila. Parang konti na lang, hindi nila sinasabi, pero may namaliit ka nila. Especially if pupunta ka ng mga PhilHealth o mga ganyang mga offices, parang
ito na naman, another, ano na naman sa... Para sa kanila kasi trabaho, hindi yun public Community service. Oo, yun. Diba? So sige, we are running out of time, but thank you very much, Kim. Bago tayo mag-end ng ating episode today, meron lang akong questions para sa'yo, yung rapid fire questions natin. Pero hindi naman siya, you can answer it. Ano yan? Sex o chocolate? Hindi. It's not like yung sa isang TV show. So, but I will be asking you, this portion naman is called choices. Choices. Yes, okay. So, May first, choice ba ako? meron, may choice ka. Sa lahat ng mga gagawin natin, we always have a choice. Okay. Sige, so first question, coffee or milk tea? Coffee. Coffee. I'm having coffee. Spanish latte. Dalawang small galing sa 7-Eleven. Ay, hindi to paid This is not a paid advertisement. Pero 7-Eleven baka naman. Okay, sige. Coffee or milk tea? Sagot mo, coffee. Okay, next. Beach o bundok? Hindi pa kasi ako napamundok. Bundok. I mean, Mindoro is considered a bundok. Parang ganon. But yung hiking na, hindi talaga ako nakapag-hike pa. So, for now, beach. Beach. Okay. So, tsaka I understand, malapit kayo sa beach. Oo. Yung bahay malapit din kami sa bundok. Malapit din kayo sa bundok. So, you have the best of both worlds. Pero hindi mo pa napuntaan yung bundok. Oo. Kasi, lalo na ngayon, mataba na tayo. Baka mamaya pag, ilang meters pa lang yung na-hike ko, hingal na. Hingal na. O baka nga hindi, mahimatay na ako. Okay, next. Morning or night person? I would want to be a morning person, but I have job at night. Mm-hmm. So, ano ba trabaho mo? HR ako sa isang US-based staffing agency. So, yun. HR nga ba ako? HR assistant? Hindi ko alam. So yung shift mo from 12 a.m. to 4 p.m. or 1 a.m. to 5 p.m. That's in Manila time. That's in PST, Pacific time. Oh my God. 12 a.m. to 8 a.m. Yun ba yung sinabi ko? And then 1 a.m. to 9 a.m. 1 a.m. to 9 a.m. Philippine time or ganon. Okay, sige. Sorry naman. Ano yung favorite reset mo kapag stressed ka? Favorite reset pag stressed ka? Ano bang? Most of the time, I'm just watching anime. I mean... So, yun yung reset mo. Pag stressed ka sa work, naiinis ka sa mga kasama mo doon. Hindi naman kasi ako yung tipo na parang super stressed because my work is pretty light, kumbaga. I have deliverables. Pag natapos ko yung deliverables, medyo babantay ka na lang ng emails and such. So, hindi ka katulad nung mga VAs na yung time-bound sila, yung may mga apps sila dun sa hindi. laptop Pero dati, nila. I had a client with Upwork. Yung binabantayan niya talaga yung keystrokes mo, yung mouse movement mo, which is very, very stressful. So, hindi na ako kumuha ulit ng client sa Upwork unless kung mga deliverables lang yung kailangan nila. Yung mga project-based. Oo. So, I mean, kung sa stress lang siguro kapag may family emergencies, kapag may talagang if it calls for a greater way to relieve the stress. Dati. Pero ngayon, wala. Siguro mas prefer ko na lang manood na lang. Ng anime. Alright, so that's the time that we have for today. Thank you very much, Kim, for co-hosting with me. And until our next episode, bye. So, final word, Kim. Is it city or provincial life? Provincial life pa rin kasi maganda yung peace and quiet. Tapos hindi ka nagmamadali anywhere or everywhere. So that's it for today's episode. Thank you very much for watching. And if you like the content of this video, please go ahead and leave a like. And also subscribe to our Facebook page, Tambayan Talks. And kung meron kayong mga topics na gustong i-discuss natin dito, please go ahead and leave it in the comment section. And kung meron kayong mga guests na gusto nyong makitang i-interview natin dito, go ahead and tag them in this video. So yun lang. Thank you very much and have a great day till the next episode.